So, kahapon, yun nga, bigla-biglang nag-resign itong si Benjamin Magalong. Matapos siya mag-volunteer noon na pangunahan ang commission, nakakatawa nga ito si Magalong. Nung una, ang gusto niya, pangunahan yung commission. Oo. Gusto niya mag-lider-lideran sa mag-iimbestiga dito sa infrastructure issue, lalo dun sa flood control scam. Mga kababayan, alam naman natin ang motibo niya dyan. Papogi para sa 2028. Kasi mga kababayan, number one, politiko siya. Pangalawa, tao siya ni Digong. So talagang alam natin, hindi natin siya mapagkakatiwalaan, mga kababayan. At so, kahapon, all of a sudden, bigla siya nag-resign. Oo. Nakakatawa nga yung manner ng kanyang pag-resign. Kasi, yan nyo basahin natin yung balita. Yan. Benjamin Magalong resigns from Independent Commission for Infrastructure, sabi niya kagabi. Ayan, gabi pa yan, 11 p.m. Sakto, nag-livestream tayo niya, bigla siya nag-resign. Oo. Baguio City Mayor Benjamin Magalong has resigned as Special Advisor of the Independent Commission on Infrastructure, formed to investigate alleged anomalies worth billions in flood control projects. Okay, the resignation came after Malacanang announced that Marcos would have the legal team study if his designation was proper. Nakakatawa, mga kababayan, kasi nag-resign siya after i-announce na pag-aaralan kung tama ba yung pagkakalagay sa kanya bilang special advisor. Oo. Panoorin natin yung balita. Ito kasi yung sinabi sa Ito yung sinabi sa PCO. Ang weird lang kasi bakit ka mag-resign kung sa palagay mo okay naman yung sa'yo, di ba? Pagkaka-designate sa'yo. Oo. Ito yung balita. Afternoon. Ma'am, recently itinalaga po si dating SC spokesperson Attorney Brian Quito Saka bilang Executive Director po ng ICI. May we know kung ano po yung mga ikinonsider para siya po yung ma-appoint doon sa position? Liliwanagin lamang po natin, ang pagpili po kay Attorney Brian Hosaka ay hindi po galing mismo sa Pangulo dahil binibigyan din po niya ang independence ng ICI sa pagpili. Nung ito po ay napili na po ng ICI members, yun naman po ang kinonsidera kaya po ito na-appoint ng Pangulo. On another matter, sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanomalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga. At hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Alam niyo mga kababayan, yung parte na yun, yung pagkakasabi ni Yusek Claire na wala siyang kapangyarihan sa PNP at CIDG. Nung napanood ko yan, isip ko, anong pakete? Kasi, alam niyo mga kababayan, kasi mayor siya Mayor siya. Although meron siyang control sa PNP ng Baguio. Yun lang, PNP ng Baguio. Kasi usually under yung mga regional offices ng PNP. Under yan sa kung sino yung head ng LGU. So yung PNP ng Baguio, under yun kay Magalong. Pero yung overall PNP, lalong-lalo na yung CIDG, wala ko siyang jurisdiction dyan, wala ko siyang control dyan. Nasa DILG po yan. So nung sinabi ni Yusek Claire yun, parang isip ko, may ginawa ba siya sa CIDG? Napahanap tuloy ako. Mamaya papakita ko sa inyo yung possible na nangyari na kung bakit na-involve ang CIDG. Play natin ulit. At opo, nababalita na nga po, medyo question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya
sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawang pong trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. At kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat, ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi makompromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Ma'am, sorry, last follow-up question. Doon lang po kay Mayor Magalong earlier, sabi niyo lang po, kung may conflict of interest, pinaaral sa legal team, kung saan siya nararapat, doon siya isasama para hindi na po magkaroon ng violation. Where else could he be placed within the ICI if not as special advisor? Yan po ang aaralin ng legal team. At muli, ayaw po kasing ilagay ng Pangulo sa kompromiso ang independence ng ICI. Kasi kung naku-question po ang kanyang impartiality, ayaw pong ilagay ng Pangulo ang ICI sa ganitong klaseng mga issues. Sunod, Ivy Reyes, Billionario. Isang clarification lang po if Maynard Ngu still sitting as a special envoy to China. Again po. Hindi, wala na yan. Wala na connect yan sa kay Magalong. Okay. So, sinagot yung content ng resignation letter ni Magalong, mga kababayan, ay response dito sa sinabi sa press conference. Oo, nakakatawa nga eh. Kasi parang ang ginawa niya, nag-resign siya dahil iimbestigahan ng legal team ni PBBM yung kanyang pagiging special advisor. Ganun ngayon ang lumalabas eh. Di ba? Dahil iimbestigahan yung pagiging kanyang special advisor at yung kanyang mga ginagawa, eh bigla siya nag-resign. As if it will, ma-absuelto siya kapag nag-resign siya. Kasi tingnan niyo yung content ng kanyang resignation letter, mga babayan. Ayan. Sabi, so His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos, the palace pronouncements concerning my designation which run contrary to the terms of my appointment have undermined the role and mandate entrusted to me. Oo, minamaliit daw yung ginawa sa kanya, parang binastos daw siya. Minaliit daw yung kanyang trabaho. Combined with circumstances that already cast doubt on the independence of the Independent Commission for Infrastructure, it has become clear that my continued service is no longer tenable. Parang ito yung sa sa tennis court siguro yung circumstances na yung sa tennis court nga. Let it be stated that I have not neglected or will ever neglect my primary responsibility to the people of Baguio, whose welfare and interests remain at the core of my public service. Tapos resignation, effective immediately. Okay, unahin natin itong parte na to, itong second paragraph. Yung sinabi niya na, let it be stated that I have not neglected, nor will I ever neglect my primary responsibility to the people of Baguio. Ang sabi niya, hindi raw siya na nagpapabaya sa kanyang trabaho sa Baguio City. Alam niyo mga kababayan na makakapagsabi lang yan, hindi si Magalong kung hindi yung mga constituents niya sa Baguio City. And hindi naman ako taga Baguio, so hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon doon. Pero based sa mga nababasa ko sa social media, nabubisit na sila kay Magalong. But at the same time, mga kababayan, sinabi niya kasi, hindi siya nagpapabaya, I have not neglected, and I will never neglect. Oo, hindi raw siya magpapabaya, ever. Panoorin lang natin itong kanyang sinabi. Again, mga kababayan, these are his words. These are not anyone's words, but his. Panoorin natin ito, guys. Nito, kasi dito magpapatunay talaga na nanonood at nakikinig, nag-oobserba ang ating taong bayan kung ano magiging resulta ng mga iba't ibang investigasyon. Kaya napakalaking hamon din sa amin, especially sa ICI, na talagang magpakita ng resulta. Hindi kami kailangang matulog dito. Kumbaga, we have to hit the ground running and continue to hit the ground running. Yun ang pressure sa amin, napakataas yung expectation, napakataas yung pressure. Kaya kailangan mag-deliver kami ng resulta rito. Kaya kung minsan nga, napapabayaan ko na yung trabaho ko bilang mayor ng Baguio at nakatutok talaga kami rito. Gusto nyo ulitin natin?
His words, mga kababayan, siya mismo umamin na napapabayaan niya yung trabaho niya sa Baguio. Kailangan mag-deliver kami ng resulta rito. Kaya kung minsan nga, napapabayaan ko na yung trabaho ko bilang mayor ng Baguio. Siya mismo nagsabi. Umamin siya mismo. Napapabayaan na niya yung trabaho niya bilang mayor ng Baguio. So paano niya sasabihin ngayon na I have not neglected or will I ever neglect? Siya mismo ang umamin na napapabayaan na niya yung kanyang trabaho sa Baguio. Pagmumukhain pa niya sinungaling si Yusek. Pagmumukhain pa niya sinungaling ang Malacanang. Siya mismo nagsabi. Hindi ro nagpapabaya. Siya mismo umamin na napapabayaan na niya yung trabaho niya. Okay. So that's, yan yung una. Okay, yan yung una. So, kaya nga pag-aaralan kaya nga sinabi ni PBBM na pag-aaralan yung kanyang role bilang special advisor at saka tawag dito, mayor ng Baguio City. Kasi siya mismo ang nagsabi, ayan ito yung sinabi sa press briefing, na dinig po din natin na ang kagalang-galang na mayor na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulangan na ng oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Ito yun. Ayun yun. Ay, hindi pa nakita yung balita. Ulitin natin para lang malinaw. Ayan. Ako bilang mayor ng Baguio at nakatutok talaga kami rito. Na yung trabaho ko bilang resulta rito. Kaya kung minsan nga, napapabayaan ko na yung trabaho ko bilang mayor ng Baguio. Diba? So that's number one. Inuna ko lang yun kasi mga kababayan, obviously, naguhugas kamay kasi ito si Magalong. Nung sinabi po ng Malacanang sa pamamagitan ni Yusek Claire na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ng oras sa Baguio City, siya mismo ang nagsabi nun. Kontrahin niya yung sarili niya? Mukha naman. Mukhang kinontra na niya yung sarili niya kasi sinabi niya, hindi rin niya napapabayaan sa kanya resignation letter. Pero siya mismo ang nagsabi na napapabayaan na niya. Anong klase yun? Drama lang pala. So, nagsisinungaling siya. Tama ba? Nagsisinungaling sa Magalong kung gano'n. Paano ngayon yun? Diba? So, that's point number one. Point number two, mga kababayan. Sinabi niya, combined with circumstances that already cast doubt on the independence of the ICI. Okay. Ano ba yung doubt na yun? Minention kanina sa interview or dun sa press briefing na merong question sa tennis court. Kasi mga kababayan, saan ka naman nakakita ng tennis court or parking area na umabot ng 110 million pesos? Ito yung tennis court. Baguio Council to quiz Discayas over 110 million pesos tennis court park and parking. Diba? Sabi, the Baguio City Council is summoning the Discaya couple to explain the involvement of St. Gerard Construction in the 110 million Burnham Park Tennis Court and Parking Building Project. Ang mahal naman ng tennis court na to, 110 million, guys. Which has drawn criticism for allegedly poor quality and lack of transparency. Vice Mayor Faustino Olowan said the invitation aims to clarify the group's role in the controversial project which was already inaugurated in May despite ongoing complaints. So dapat hindi muna tinanggap kasi marami nagrereklamo. I don't think this is DPWH. Mukhang LGU yata to. Baka LGU to. So direktang na ipagtrabaho ang LGU sa mga Diskaya. Okay, the firm was reportedly blacklisted in 2020, raising questions about how it secured the contract, particularly under Mayor Benjamin Magalong, who is known for championing good governance. Ayan. Ayun na nga mga kababayan. Mukhang hindi ito DPWH. Ito ko yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na hindi ko pwedeng, noong umpisa pa lang di ba sinabi ko na sa inyo, hindi ko pwedeng magkaroon ng politiko dito sa ICI. Kasi nga, hindi lang po kasi sa DPWH nandoon yung corruption. Hindi lang po yan nasa mga kongresista, hindi lang po yan nasa senador. Pati ho LGU, tatamaan dyan. Kasi LGUs can contract directly sa mga construction companies, mga contractors. Pag meron silang gustong ipagawa, pwede silang maipagkontrata diretso. Oo. Because of
yung LGU code natin, they're given that autonomy. Autonomy and independence. So, mga kababayan, kaya nga questionable noong umpisa pa lang na bakit nandiyan si Magalong. Para ba maiiwas niya ang kanyang lugar, ang investigasyon sa Baguio City? Kasi alam niyo, nakakatawa mga kababayan eh. Yung mga isinumite niyang investigation kay PBBM, una yung sa Tuba, Benguet. Yung tawag doon, yung Rockshed, o yung Rockshed sa Tuba, Benguet. Tapos, nag-investigate sila ulit, tumalon sila from Tuba, Benguet, tumalon sila ng La Trinidad, Benguet. Ibig sabihin, nilampasan nila yung Baguio. Oh, tapos bumabara sila ng La Union. Ang weird nun, guys. Ang weird nun. Ba't tinalon na ng Baguio? Eh, dadaanan mo muna yung Baguio bago ka mag-La Trinidad. Hindi ba? Hindi ko nang alam kung merong sinumite sa ICI itong si Magalong na galing ng Baguio City. Pero ang weird lang na nag-imbestiga ka sa Tuba, Benguet, kasi pag dinire-diretso mo yung Tuba, dire-diretso na sa Baguio City yun eh. Pag-akat mo ng Tuba, Baguio City, tapos La Trinidad, kasunod. Oh, paano yun? Paano nangyari yun? Ba't nilampasan ng Baguio? Yun yung questionable doon. Eh kasi meron din naman mga construction project ang mga Diskaya pala sa loob mismo ng Baguio. So questionable ngayon mga kababayan na bakit yung LGU mismo ng Baguio City kinuha mga Diskaya despite the DPWH suspension. Ngayon baka may mga magsasabi, eh bakit naman sa Lawag merong Diskaya noong 2022? Di ba? Take note mga kababayan, those are DPWH projects. Hindi ko yun LGU. Di ba? Hindi ho ba? At ito pangatlo kong na-observe. Sabi niya, the palace's pronouncements concerning my designation which run contrary to the terms of my appointment have undermined the role and mandate entrusted to me. Okay, first and foremost, mga kababayan, hindi ho siya pwedeng i-appoint. Hindi ho siya pwedeng i-appoint to anything. Kapag sinasabi ko ni Mayor Magalong na siya ay appointed, sana po inilabas niya yung kanyang appointment papers, yung kanyang official appointment papers, para meron siyang pagbabasihan ng kanyang appointment. Hindi ko siya pwedeng appoint dahil currently, dahil ayaw niyang umalis bilang mayor. Sinabi naman ni PBBM yan, mga kababayan. Pero kasi may kumalat na balita na ito. September 13, 2025. Palace names Independent Commission for Infrastructure and Special Advisor. Ito yung kino-quote nila. The President also named Baguio City Mayor Benjamin Magalong as Special Advisor who will act as quote-unquote investigator of the Commission. Ito ho yung basis niya. Ngayon mga kababayan, kung papakinggan mo natin yung announcement na yan tungkol yung kay Magalong, nakuha ko yan, nahanap ko yan eh. Ito ho yung unang sinabi ng announcement kay Yusek Claire. Ito po yung sinabi. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who... Ayun, doon na lang. Yan daw yung pinagbabasihan. Who will act as investigator. Okay. Pero hindi lang po kasi yan yung sinabi ni Yusek Claire. Question and answer po siya dyan. Ito po yung sagot niya sa question and answer. Si Baguio City Mayor Magalong ay advisor dito sa panel. Paano kaya ito sabihin natin makaka-affect sa current duties niya bilang Baguio City Mayor knowing na malaki itong i-handle niya? Siguro po si Mayor Benji Magalong na po ang makakasagot po niyan. Pero pinili po naman po siya bilang special advisor para po sa ICI. Ang quick follow-up lang po kay Mayor Benji Magalong. Sabi po ni Presidente, hindi po siya maglalagay ng politician doon sa body. I-clarify lang po kung bakit po napili si Mayor Benjamin Magalong. And meron din po kasing sinasabi si Congressman Zaldico na medyo may doubt kung si Mayor Magalong yung involved sa body dahil kung ano-ano na raw po yung sinasabi sa media bago pa mag-start yung investigation ng Independent Commission. Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission. Malinaw ha. Special advisor po ang kanyang designation. Yung
yung sa investigator part, mukhang kinlarify yan ni PBBM, mga kababayan, on a later interview. Mamaya mapakita ko sa inyo. At malaking magiging tulong din naman po kung anong po ang nalalaman ni Mayor Benji Magalong. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. At ito, ang pagkakataon pong ito ay dapat niya ipakita sa taong bayan para mapagsilbihan kung anong interes ng taong bayan. Thank you po, Malacanang Press Ma'am, Corps. follow up lang din po, ma'am. Isa lang po, ma'am. Ma'am, Oo. ma'am, bakit po si Mayor Magalong po ang na-feeling mag-investiga para sa independent commission considering marami pa naman pong ibang mga law enforcement na mga officers ang pwedeng mag-investiga at mapabilang po doon sa independent commission? Katulad na sinabi natin, special advisor po ang papel mismo ni Mayor Benji Magalong. So, doon po ang kanyang papel. Hindi po siya miyembro ng komisyon. Okay. Mag-iimbestiga po siya, ma'am. Kung ano man po ang makukuha niya sa pamamagitan ng kanyang effort, maaari niya po itong ibigay mismo sa ICI. Okay. So, may konti tayong clarity doon sa sinabi ni Yusek na yung part ng investigator part niya ay in his own capacity. Oo. Kasi mga kababayan, di ba nagbibida-bida nga kasi si Magalong na marami siyang dokumento, marami siyang papeles, marami siyang ebidensya. Tapos kinukwento niya, binibida niya na lumalapit sa kanya yung mga ibang mayor, nagrereklamo tungkol sa mga substandard project, etc. etc. Ngayon mga kababayan, it means na mayroong mga nagsasabi sa kanya. Hindi ba? So kung may nagsasabi sa kanya, natural, mayroong mga leads na mapupunta sa kanya. So ang sinasabi po dito ni Jose Claire, investigator in his personal capacity as mayor of Davao City, Baguio City. Natural, kasi nire-representa niya, ano siya para siyang tawag dito, good governance mayor daw siya, sabi niya. Pero may tennis court na 110 million. Diba? Tapos binibida niya, leader daw siya ng mayors for good governance, etc. etc. Pinapangunahan daw niya yun, etc. etc. May mga ebidensya daw siya, may mga hawak daw siyang messages, group chat, etc. etc. So, yung hanggang doon lang. So, pag may nag-abot sa kanya, ibibigay niya doon sa ICI. Hindi siya dapat sumasama. Nagulat nga, tinan nyo, for the past 2 weeks, nasaan si Magalong? Wala siya sa Baguio. Lagi siyang kasama ng ICI. At syempre, gatas na gatas yung mga press ko at interview. Diba? Meron nga ako nakitang interview niya, sabi pa niya, sorry, hindi ako makapagsalita kasi pinag-usapan namin, hindi ako pwedeng magsalita, bla 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 bla. Sino ba nag-designate sa'yo para maging spokesperson ng ICI? Wala naman nag-designate sa kanya. Madaldal kasi siya. At binibida niya yung sarili niya as the face of the ICI. He's not the face of ICI. Hindi ko siya ang mukha ng ICI. Advisor lang siya. Actually, meron nga lang siya dun